Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo at salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagising sa araw na ito. Espesyal na araw ito sa worldwide at we are celebrating. Etong ika nga araw ng mga puso ho ito Etong araw na ito At wala ko ibang maisip na gumawa nito yung tunay na pag-ibig maliban sa ating Panginoong Yesus. Kaya kung meron man tayong paparangalan, etong espesyal na araw na ito, February 14, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya dapat ang bida sa araw na ito, hindi ho yung ibang mga bagay. Napakabuti ng Lord sa atin mga kapatid at naniniwala ako na itong araw na ito ay patuloy tayong mabibiyaan ng Lord ng mga pagpapala. Sa kabila ng ating disobedience ay hindi nagbabago yung trato ng Diyos sa atin. Kaya napakabuti ng Lord sa atin, mga kapatid. Purihin talaga ang Panginoon Diyos. Kamusta ho kayo? Sana ay nasa mabuti kayong sitwasyon sa mga oras na ito. Alam ko na a little bit struggle for us na magigising, no? Masarap matulog sa mga oras na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil yung ating commitment ay nandun yung ating commitment na bumangon at makinig na salita ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Lord. Yan. At natin si Apple at salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Lord sa atin. Hello. Magandang umaga, Kabrad. Yun. Sige. Maraming salamat kapatid. At nariyan ka na. Tayo ay magsisimula. Time check, alas 5:54 ng madaling araw sa Pilipinas. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix at si Sister Apple. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin ho nito na alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na maging mas malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan din ho natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 14 sa buwan ng Pebrero 2025. At sa oras na ito ay pangunahan po tayo ni Sister Apple sa pananalangin at sa pagbanggit na rin ng Saint of the Day. Good morning, Apple. Magandang umaga, Kabrad, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Magandang umaga po sa inyo. Let us start. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray the Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech beseech you, you, O Lord, thy grace place into into our our hearts, hearts, that we, we to to whom the whom the incarnation of incarnation of Christ, Christ, your Son, your Son,
was made was known made by the known by the message of an message of an angel, angel. made by By his his passion and passion cross, and cross, be be brought to brought the to the glory of glory of his his resurrection, resurrection. to the The same same Christ, Christ our our Lord. Lord. Amen. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Today is the 14th of February, the Friday of the fifth week in Ordinary Time. Mm. In the liturgy, we celebrate the memorial of Saint Cyril, a monk, and Saint Methodius, bishop. Mm. At the same time, we also celebrate the memorial of Saint Valentine, a Mm. priest and a bishop. Saint Cyril, because their father was an officer in a part of Greece inhabited by many Slavs, these two Greek brothers ultimately became missionaries, teachers, and patrons of Slavic people. After a brilliant course of studies, Cyril, called Constantine until he became a monk shortly before his death, refused the governorship of a district such as his brother, and accepted among the Slavic-speaking population. Mm. Cyril withdrew to a monastery where his brother Methodius had become a monk after some years in a governmental post. A decisive change in their lives occurred when the Duke of Moravia, a present-day Czech Republic, Mm. asked the Eastern Emperor Michael for political independence from German rule and ecclesiastical autonomy, having their own clergy and liturgy. Cyril and Methodius undertook the missionary task. Cyril's first work was to invent an alphabet still used in some Eastern liturgies. His followers probably formed the Cyrillic alphabet, for example modern Russian, from Mm. Greek capital letters. Together they translated the Gospels, the Psalter, Paul's letter, and the liturgical books into Slavonic, and composed a Slavonic liturgy, highly irregular then. That and their free use of the vernacular in preaching led to opposition from the German clergy. The bishop refused to consecrate Slavic bishops and priests, and Cyril was forced to appeal to Rome. On the visit to Rome, he and Methodius had the joy of seeing their new liturgy approved by Pope Adrian II. Long and invalid, died in Rome 50 days after taking the monastic Mm. habit. Since today we also celebrate the Valentine's Day, and that we um, commemorate the feast or the memorial of Saint Valentine, martyr of Via Flaminia. We also read the article of Saint Valentine. Saint Valentine, a Roman martyrology, lists not one, but two Valentines for February 14. The first reads thus: On February 14, on the Via Flaminia in Rome, Saint Valentine, priest and martyr, after performing various healing miracles, and known for his culture, was killed by decapitation under Claudius Caesar. The second one states, on February 14, in Terni, after being severely beaten, Saint Mm. Valentine was imprisoned, and since they, his captors, Mm. were unable to overcome his resistance, they secretly dragged him out of prison at Mm. midnight and beheaded him on the orders of Placidus, the Mm. prefect.
of Mm. Rome. Saint Valentine was a Roman priest and also a bishop of Terni. Oh. He is also known as the patron saint of lovers. Mm. Let us offer one Hail Mary, one Glory be, and one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of all of us here, for the intentions of our Holy Pope, Pope Francis, and Mm. also for the intentions of all the families all throughout the world as we pray for them. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Valentine and Saint Cyril, pray for us. Pray for us. In the name of the In the Father, Father, and of the and of the Son, Son, and of the and of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Good morning Amen. po. Magandang umaga, Apple. Baka meron kayong anunsyo sa inyong parokya at ilang mga kapatiran, kakilala na pwede mong i-shoutout sa napaka-importanting araw na ito, na araw ng mga puso. Just go ahead, Apple. Yes, good morning at happy Valentine's Day po sa lahat. Sa lahat po na nandito sa ating live stream, good morning at happy araw ng mga puso. Ayan. Good morning. So, sa lahat po ng mga parokyano ng Immaculate Conception Parish ng Bakyas Mansilingan, Bacolod City, meron po tayong General Assembly na magaganap sa darating na February 22. Whole day po ito. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo at makiisa sa activity o sa para sa ikabubuti ng ating parokya. Ayan. Good morning at happy Valentine's Day sa aking mga magulang na si Mama Emily at Papa Larry Natal. At sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Catholic Faith Defenders, Bacolod, sa National at lalong-lalo na sa ating mga Pangulo, si Brother Paul, Christian Paul Gaylan. Ayan, magandang umaga kapatid. At ganun din sa ating mga prayer warriors, sa Latin Rosary Missionaries, sa mga nais pong magpadasal o humingi ng dasal para sa inyong mga intensyon, sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga may sakit, i-message nyo lang po sa amin sa Latin Rosary Missionary Facebook page. Pwede din po kayong makisabay at matuto na magdasal in a Catholic way, how to pray the Rosary in Latin. Ayan. We will pray for all of your intentions po. So, nawa po ay patubayan tayo ng Panginoon sa araw-araw nating buhay at wag po nating kalimutan palagi ang magmahal. Ayan, piliin po natin ang magmahal. We always choose to love, not to hate. Good morning po sa lahat at magandang umaga. God bless sa iyo, kapatid, kabrad at sakay Sis Annalyn, sa iyong pamilya. Good morning at happy Valentine's Day sa inyo. Alright, Apple, maraming salamat for joining sa ating broadcast today. Alright. Gusto ko lang batiin yung aking may bahay, si Annalyn. Patuloy ho natin siya ipagdasal sa kanyang sitwasyon. Patuloy kaming naniniwala na may gagawin ng Lord sa kanya. Opo. Sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, siyempre gusto ko rin batiin yung aking mother na ipanalangin ho natin din si Mama Elsie. Opo.
hindi pa ho mabuting kanyang sitwasyon. Good morning kay Eloisa, aking kapatid, si Fred Ann, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, si Buddy, si Bimbim, si Paulo, si Picoy, si Rock, si Esme at yung kanilang mga anak. Magandang umaga. Kay Julie sa kay Ronlian dyan sa bahagi ng Pangasinan. Kay Buboy, kay Bogs, kay Ate Lydia. Magandang umaga po sa inyo. At so sa aking tiyo na si Tiyo Joe, si Tia Edna, sa kanilang buong pamilya dyan sa Karangalan Village. Magandang umaga po. At sa lahat po ng aming mga kamag-anak dyan sa Palawi, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyo and Lord willing ako po ay makapunta dyan sa October sa inyong kapistahan. Regards na lang po sa inyong parish priest. Yun. Gusto ko po sana i-acknowledge muna yung ating mga sharers ng ating videos. Kay Ate Yam T. Montejo, salamat po. Kay Corazon Gagi, Alvin Bahan, kay Brad Ang Cortez, dyan sa Bantayan na Kabangkalan. Kay Agaton Ray Alfante, salamat. Kay Rene Boy Kalimpong, kay Bobby Taruk, kay Darling May Peñaflor Sibonga, Marivic Cabato Largo, Ebenezer Pastor, Sonet Senas, Timbal Oni Bahian, sa Puro Katoliko, Southwind Garcia Weldon, taga Lumbia, Cagayan de Oro, at sa iba pa na hindi ko na ilista rito mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-share ng ating videos. Malaki po yung naitutulong yan mga kapatid. Ganon din sa buong tropa ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Magandang umaga kay Doc Ray Entila, ang National Board of Director ho namin, ang Vice President for External Affairs, at siya rin ho ang tumatayong Diocesan Advisor po. Kay Christian Paul Gaylan, ang aming Presidente, kay Harvey Angke, ang Vice President, Jerry Luquiles, ang Secretary, JB Akma, ang Treasurer po namin, si Rodrigo De Nicolas, ang Auditor, Richard Dalugdog, ang aming PIO, Melchor Valenzuela, ang Sergeant of Arms, at Arms, Sister Apple Balinas, and Natal family, maraming salamat po. Si Doc Reynold Navarez, good morning. Si Bro Al Manila, John Mark Liboon, at si John Paul Ruby. Maraming salamat. Ganoon din kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batay Nagtoto. Magandang umaga po. Sa buong tropa rin natin dyan sa Granada, kay Bro Herald Pipito Barbon, kay Bro Essentialis, at sa iba pa mga tropa natin dyan. Even dyan sa Talok, magandang umaga po, at sa Kabangkalan. Good morning din kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Magandang umaga, Pads. Kay Bro Wendell Talibong, kay John Do, kay Kenneth Alvin Bustamante, kay Romel Palma, at sa iba pa ho nakasama ng Punto por Punto. God bless. Shoutout kay Buds dyan sa Legazpi Albay. Bro, magandang umaga. At shoutout daw sa kanyang pare na si Father Totoy. Pagbati po sa lahat ng mga kasamahan ko sa nagtitraining sa catechetical training, pagiging katekista ho. Kada Sabado ho yung aming klase, alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Sacred Heart Seminary dito sa Bacolod. At sa aming pinaka masipag po na coordinator, si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga kapatid. God bless sa iyong pamilya at sa mga fellow catechist po. Maraming salamat po. Shoutout ako kay Samuel Hinayon, kaya kay dyan sa Cavite, kay Patricia Marie Caintic Bioda, kay Nida Manday de Laonon, kay Lasta Emer, Cecil Besira, at Caleb Maximus. Shoutout din sa aking parish priest dito sa San Juan de Pomoceno Parish Church sa Sumag, kay Very Reverend Father Lou Antonio Franca. Pads, magandang umaga po. Kay Reverend Father Robert Christopher Nobles, sa aming dalawang seminarya na si Bro Chris Simon Belaong Abadilla, at kay Bro Ken Herson Casiano. Ganoon din kay Sister Malu Alvarez-Tan, ang presidente ng PPC. Excuse me ho. At sa lahat ng mga opisyalis, magandang umaga po. Kay Bro Bernardo Apoyon, ang aming finance. Bro Mike Sarad, ang Paris Secretary. At sa kanyang mga kasamahan si Marilyn Logroño at si Jubian Mare.
Siyempre si Homer Aspan, maraming salamat bro. Dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church kung saan miyembro si Brad Calix. Opo. Shoutout din kay Reverend Father Henry Pineda, yung ating spiritual advisor dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. Magandang umaga, Pads. God bless po, Reverend Father Henry Pineda. Ganoon din kay Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po. Sister Mercy of Polina Media and Staff, magandang umaga po sa inyo mga kapatid. God bless. So puli makabisita ako dyan sa ating bookstore. Shoutout kay Father Edito Banyo, Father Albao na San Isidro Paris, Banay-Banay, Davao Oriental. Mula po yan kay Rene Boy Kalimpong. Shoutout kay Reverend Father Greg Vega, Reverend Father Gabriel Torres, at Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy, magandang gabi ho. Nagkasama kami nito kagabi. Nang magpinsan kasama si Bro Noe Dora kagabi sa isang sikat na restaurant dito sa Bacolod. Maraming salamat po Bro Chubby Martin, Bro Boots Uy. At sa kanilang elder na sina Pabs Gonzales, John English. At sa grupong All for Jesus Life Ministry, magandang umaga po kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, at Bro Joseph Benedicto. Magandang umaga po. Sa PESMA Plus sa Israel, magandang umaga po. O tanghali o gabi dyan sa Israel, sa PESMA Plus, sa lahat ng mga kapatiran dyan. Salamat po sa inyo. Ganun din kay Bro Romel Jerry Natalio, magandang umaga po. Pagbati rin sa lahat ng mga overseas natin, mga kapatid, si Sosimo Inodio, dyan sa Ireland, si Angel Amoma dyan sa Japan, kay Alex Dugang, dyan sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Biliete sa Greece, Rosa Tadeo ng Hong Kong, Roberto Galang sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawol Sigosyo dyan sa Malaysia, kay Usting Fabon Rubines Ompad dyan sa Celeste, Italy, Romel Parado dyan sa Perugia, Italy, Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, Rego Perocho dyan sa Kuwait, Alan Llaneta sa Hungary, James Walter Hibanada Tapik sa Canada, Enteng Narem sa Libya, Eric Cordero ng Singapore, Ariel Vergez sa Canada, at Nathan Rose Iligan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Alright, pamaya uli, yung iba nating mga greetings. Mga kapatid, medyo mag-iiba ako, no? Hindi muna ako sa gospel for today kasi napaka-importante itong araw na ito. Baka mamayang gabi natin yan babanggitin sa ating evening broadcast. Ang araw ho na ito, February 14, marami ho ang mga tao sa Pilipinas at sa buong mundo na sineselebrate ho ito. But sad to say, majority ng celebration nito ay makamundo. Okay? Bakit makamundo? Sexual fantasies. Punong-puno na naman yung mga motel ngayon. Hindi, prangkahang usapan. Hindi na bago to kay Brad Calix eh. 54 na tayo at tayo po'y taga Maynila. Alam natin na nangyayari pag Feb 14. Hindi ho tunay na pagmamahal, kalaswaan po yan pagka February 14 at medyo iba yung tingin ng Pilipino dyan sa pagka-14. Panahon to para ika nga makaisa sa mga kababaihan. Yun po yung prangkahang usapan dyan. Kaya gusto ko itong bigyang pansin kasi nga ho, nawala yung pinaka-essence eh. Kung nakikinig kayo kay Apple kanina, ano ba yung background nitong si Valentine na to? Totoo po na siya po ay patron ng mga lovers, no? Pero hindi nila naintindihan yung tunay na kasaysayan eh. Sino ba ito? Pinatay ho ito eh. Ito po ay pare eh. Obispo pa nga ho ito eh. Pinatay po siya. Mga kapatid, hindi sa ano pa mang bagay. Martir ho ito. Hindi nila alam yan, yung kasaysayan. Nakalungkot, may mga batang pastor na umiere patungkol dito sa kakaibang twist ng Valentine's. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun eh, yung kanyang information. At ang binabanatan niya, mga Katoliko. Kaya kung talaga ang mga gawa, mga ngaral na hindi kulang sa research
at talaga napaka-bias, wala pong ibang pupuntiryahin kundi ang mga Katoliko lagi. Mga kapatid, pag-usapan nun natin ito kasi importante ho ito na malaman natin. Now, ayon po rito sa aking nababasa rito, ito po isang Christian feast honoring a martyr named Valentine. Mga kapatid, etong tao na to, kung siguro to, buhay to ngayon, etong si Valentine na to, magagalit ito eh. Magkakaroon to ng malawakang anunsyo worldwide. Baka sabihin ni Valentine na pare at isang obispo rin, baka magsalita to, baka pag narinig ito ng taong bayan, baka bigla, oh, ganun ba? Ay, baka sabihin mo bilang Pilipino, ay sorry po, akala po kasi namin, ano lang eh, basta love-love lang eh. Ay, ganun ho ba? Yung mas malalim na kahulugan ng pag-ibig, mga kapatid, hindi ito yung sineselebrate ng mga Pinoy kada Feb 14. Iba ho eh. Mas malalim pa ho, mga kapatid. Kaya ho, kung magkakaroon tayo ng opportunity na malaman ho ito, maganda ho eh. Dati-dati sa panahon ko, usong-uso pa yung usong-uso pa yung card, no? Binibigay kapag long distance relationship. Ngayon, ang dami hong ang dami hong mga chocolates, no? Maraming ah, mga roses na ibinibigay sa mahal sa buhay, no? Bilang selebrasyon. Mga kapatid, hindi po ito pagano na selebrasyon, katulad ng sinasabi ng ilang mga ngaral. Hindi po ito pagan practices, hindi ho. Maganda ho ang intensyon nito, mga kapatid. Ito'y sinira lang ho sa pagtakbo ng panahon. Baga, iniba nila. Nagkaroon ng kakaibang twist. At yung twist na ito ay iniayon sa takbo ng sanlibutan. O maraming kabataan ngayon magsasabi, o kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. 14 yan. Every year yan. Maraming babae ngayon na kabataan mabubuntis sa araw na to. Masama magsugal pero pustahan tayo. Maraming mabubuntis sa araw na ito dahil sa kakaibang uri ng pag-ibig na pumasok sa kanilang kokote. Especially yung mga kabataan. 13 anyos. Mga mapupusuko yan eh. 13 anyos. Now, ano ba sinasabi ng Biblia, kapatid, patungkol dito sa pagmamahal na ito? Anong klaseng pagmamahal ba? Yung binabanggit ni Pablo? Opo. Sabi ni Pablo sa unang Korinto 13, talatang 4, sabi rito po, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Mga kapatid, love is patient. Love is kind. Kabaliktaran po ito sa ipinagdiriwang ng mga kabataan ngayon na para sa kanila, ito'y kalaswaan po eh. Hindi po love, kundi lust, L-U-S-T. Yun po yung definition ng majority sa araw na ito. Taliwas sa sinasabi ng Biblia. Nakalungkot po yan. Now, let me tell you this. Maraming Katolikong involved dyan. Hindi sa love, kundi doon sa lust, L-U-S-T. Maraming Katoliko na kabataan na involved dyan. Even yung mga singles natin, yung mga young professionals natin, sa lahat ng sektor, ng lipunan, involved dito. And probably, sa religious sector din. Medyo nakakalungkot po ito. Nakakatakot sa isang banda sapagkat sa tuwing sasapit ang petsa na ito, February 14. Hindi lang ho nakakatakot dahil nawala yung pinaka-ibig sabihin eh. Yung pinaka-real intention
of celebrating etong araw na to ng Valentine's Day. Nakasentro dun sa last LUST na wala yung konsepto, hindi pala ganun. Hindi pala ganun. It does not rejoice about injustice but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up. Ngayon puwersahan yung pagmamahal di ba? Kung mahal mo ko, patunayan mo, sabi ng lalaki. Siyempre, ikaw na katolikong babae, mahal mo yung lalaki, ayaw mong mawala siya, ibibigay mo, isusuko mo yung bataan, ika nga. Pero ano resulta nito, kaibigan? Ano resulta nito sa mga anak natin na nandyan sa maling klaseng pag-ibig na pagmamahal? Akala nila yun ang pagmamahal pero hindi pala. Marami hong madidisgrasyang kabataan sa araw na to. Alam niyo naman ibig ko sabihin pag sabihin madidisgrasya. Opo. Kasi pumasok sila sa maling klaseng pag-ibig at papasok sila sa maling kwarto na dapat ini-enjoy lang ito ng mga taong may basbas ng matrimonya ng kasal. Tayo lang ang may karapatang mag-enjoy sa totoo lang. Tayong may nakasal sa simbahan. Para sa atin ito, legit itong araw na to, sa atin to. Kaya lang, kinuha to Inagaw ito ng mga kabataan. Binastos, binaboy nila ang ibig sabihin ng love. Kaya no wonder, lalaki na naman ho yung populasyon natin dahil sa maling paggamit ng pag-ibig. In the name of love, gagawa ng isang bagay na labag sa salita ng Diyos kasi emosyon, kasi mga babaeng hindi gumamit ng utak, ang ginamit lang damdamin. Marami ho niyang gagamit sa araw na to. Maraming masisira ang buhay sa araw na ito, especially mga kabataan. Hindi lang kabataan. Maraming mga married na mawawas sa pamilya sapagkat susubukan probably nila sa araw na ito ang maling klase ng pag-ibig. Marami mga OFWs ang masasangkot sa hindi magandang klase ng pag-ibig sa araw na ito. Ang sinasabi ko, reality yan. Maski saan ka magtanong sa iba't ibang panig ng mundo, maraming tao magpa-practice ng maling klaseng pagmamahal sa araw na ito. May pag-asa ba pa tayo, Brad Calix? Meron. Kaya nga ho yung education nagsisimula sa sariling pamilya natin yan Pag may anak po tayo, especially 13, may kabataan ka na ako, 2 kabataan ko, may ano ko Ang aking panganay, 16 anyos at yung babae namin, 15 anyos. Nakatutok po ko dyan sa 2 na yan Sinasabihan ko po yan sila. Binabakuran ko po yan sila. Sabi ko sa panganay ko, anak huwag ka sumabay dyan. Mga kaibigan mo, piliin mo. Especially yung babae po namin. Sabi ko, huwag kang mai-involve sa ibang mga bagay na hindi sinasabi na salita ng Diyos. Matakot ka sa Diyos. Pero minsan sa totoo lang, hindi guarantee na ang parents righteous. Ang parents binakuran yung mga anak, inalalayan. But because of curiosity, etong mga anak natin, tinitesting yung mga bagay-bagay. Nang nakatalikod tayo, kawawa dito, lalo na yung may mga parents na OFWs, ay naku, testingin po talaga nila yan Sasabihin nila, sabi kasi ng kaibigan ko, okay daw tong February 14 may may nobyo. Testingin. Saan mapupunta yung kakatesting na yan? Mapupunta sa peligrosong bagay po yan. Minsan hindi para bang mapoprostrate ang
magulang, sinabihan mo, pinayuhan mo ng maayos, kinausap mo ng maayos, pero dahil meron sariling pagpapasya, gagawin nila yung isang bagay na hindi maganda. Mga kapatid, ano pa sinasabi rito ni Pablo? Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstances. At ang sabi pa niya doon sa dulo, may tatlong bagay na mananatili. Three things will last forever. Faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Etong tatlong virtues na ito, kapatid, yung faith, hope, and love, importante ito sa atin bilang Katoliko. Na meron tayong pananampalataya araw-araw, meron tayong pag-asa araw-araw, meron tayong pagmamahal araw-araw. Napakinggan nyo sinabi ni Apple kanina. Choose to love. Let us choose to love. Magandang hamon po yun eh. Pero sa totoo lang, meron ba tayong ganong desire na mas piliin nating magmahal? I hope kapag magmamahal tayo, tama yung intensyon. Kaya nga ho sinasabi ko sa mga kabataan na may sapat na gulang naman may mga trabaho. Ito sinasabi ko lagi sa mga kabataan. Pag nanligaw kayo, hindi lang basta kayo nanligaw. Pag nanligaw ka, ang gusto mong mangyari, pakasalan yung babae. Yun po yung intensyon ng panliligaw. Kung manliligaw po kayo, na wala kayong intensyong pakasalan yung babae sa dulo, at testing lang kayo sa relationship, magsasama kayo ng walang basbas ng kasal, napaprangkahin kita, Katoliko. Wala ka sa kalooban ng Diyos. Naglalaro ka lang, may mga anak na kayo ngayon, tapos dadagdagan mo pa, tapos irresponsable ang tatay. Ano ginagawa mo sa sarili mo? Sinisira mo yung imahe ng Diyos na maganda sa'yo. Sinisira mo yung testimony mo bilang Katolikong Kristiyano. Sa mga kabataan natin nakikinig sa broadcast na ito, sa mga singles natin, maging maingat po kayo na manligaw at magpaligaw. Siguraduhin yung totoong Katolikong Kristiyano yung nanliligaw sa inyo. Brad Calix, may sasakyan may negosyo, Brad Calix pogi matipuno, Brad Calix sagot ko sa'yo, ano naman? Ano naman kung asyendero pa yung parents niyan? Wala akong pakialam dyan. Ang sinasabi ko sa'yo, may takot ba sa Diyos siyang lalaking yan? Pakakasalan ka ba talaga niyan o paglalaruan ka? O isasama ka lang sa listahan niya? Maraming hindi gumagamit ng utak. Pagka February 14, ang ginagamit damdamin, emosyon. Ano resulta nito? Mawawasa ka bilang babae. Mawawasa ka. Imbis na maganda pa karir mo later on, 10 years from now, nakatulong ka sa mga kapatid mo sa pag-aaral, etc. Dahil sa maling pagpapasya, madidiskaril ang buhay mo. Hindi lang buhay mo, kundi spiritual life mo Lalo na nakipagrelasyon ka sa lalaki na pogi, may kotse ka mo, may negosyo ka mo, pero walang takot sa Diyos. Yung mga nagpapanggap na Katoliko, napasimba-simba lang pagka-trip nila. Doon ka sa matinong Katoliko, doon ka sa may takot sa Diyos na hindi ka bubugbugin. Daming binubugbog di ba? Nung una, masaya Masaya, emosyon
kasi unang isang taon, 3 taon, masaya pa eh. Nagkasawaan na, bugbugan na. Yun ba yung yung love? Bugbugin mo yung partner mo? Brad Calix, totoo ba yan? May nangyayari bang ganyan sa circle ng Katoliko? Marami ho. Magtanong-tanong kayo. Tanungin nyo yung mga artista na yan na nagbubugbugan. Majority diyan Katoliko. Bakit sila nasasangkot sa ganyan? Mali nga po yung pundasyon ng pagmamahal. Hindi talaga si Kristo yung pundasyon ng pagmamahal. Saka maling klaseng pag-ibig. Maling klase. Ngayon sinasabi ko ito mga kapatid, para ipamukha sa atin ang tunay na mukha ng February 14. Kada taon na lang yan. Kada taon na lang yan. Hindi ho nagbabago ang imahe ng pagmamahal. Ang tingin nila dito, majority, mali. Tinetesting ang pag-ibig. Sinusubok-subukan. Trial and error. Kalaswaan. Yan po ang February 14 sa Pilipinas. Hindi po yung totoong pagmamahal eh. Kaya nga ho, nakiusap ako sa inyo na pag-usapan muna natin itong 1 Corinthians 13 kasi ito yung sinasabi ng Biblia eh. Sabi ni Pablo, love is patient, love is kind. Hindi po ito hindi ho ito siloso. Hindi ho ito nagmamalaki. Hindi ho ito magaspang ang pag-uugali eh. Love never gives up, never loses faith. It is always hopeful and endures through every circumstances. Yun yung pagmamahal, kapatid eh. Now let me tell you this. Ang pwede lang o yung may kakayahan lang na magmahal ng totoo ay yung mga Katoliko may takot sa Diyos. Pag wala kang takot sa Diyos bilang Katoliko, mahihirapan kang i-apply yung sinasabi ni Pablo. Saka sinasabi ni Jesus na love your enemies, mahirap gawin yan sa totoo lang. Kapag ang relasyon mo sa Panginoon Diyos may problema, pagpasimba-simba lang po tayo, padalo-dalo lang tayo sa misa kung gusto natin, mga moody na Katoliko. Pag feeling niya ayaw pumunta sa misa, hindi pupunta. Mas mahalaga yung negosyo sa'yo. Mas maganda yung yaman sa'yo, kapatid, nasa peligro ka. Wala po tayo doon sa state of grace na tinatawag ng salita ng Diyos at sa turo ng simbahan. Now, as I close mga kapatid, alas 6:35 ng umaga. Now, anong gagawin natin? Tayo ng mga Katoliko matatagal na. Kayo ho, matagal na kayong Katoliko eh. Si Brad Calix officially naging Katoliko tayo October 26 last year. Tapos yung aking public declaration sa aking birthday mismo nung December 3 last year. Ilang buwan pa lang ho akong Katoliko eh. Practicing Catholic Hindi yung misa-misa lang. Hindi ho. Practicing Catholic si Brad Calix eh. Involved tayo sa gawain ng Panginoon Diyos eh. Ito yung apostolate natin eh. Ito evangelization na ito eh. Ito yung ginagawa ni Brad Calix eh. Mga kapatid, gaano ka kaseryoso bilang Katoliko? Kayo po na matatagal niya. 40 years na kayong Katoliko, 30, 20, 10 years na po. Kamusta po tayo? Kamusta? Yung pagmamahal natin sa Panginoong Yesus. Mahal ba natin talaga si Jesus? O yung sarili natin? Ano ba priority mo? Negosyo mo? Trabaho mo? Pag-aaral mo? Personal development mo? O yung relation mo sa Panginoon bilang Katoliko? Mga kapatid, panahon na ito para magkaroon tayo ng realization. May point si Brad Calix. No, hindi ko saklaw ang inyong iniisip ngayon.
hindi ko saklaw yung pagpaplano mo sa araw na to. So tandaan po natin ito, walang kwenta ang Bible study. Walang kwenta ang Bible sharing. Walang kwenta yung broadcast. Lahat-lahat. Kung lahat tayo walang desire na i-apply sa ating buhay ang prinsipyo ng salita ng Diyos. It calls for an action. We have to apply the principles of God's Word into our lives. Mga kapatid, yung reality ng pagiging Katoliko, mahirap, sa totoo lang. Mas lalong umihirap yan kung wala kang desire na magbasa ng salita ng Diyos, manalangin, magrosaryo, dumalo sa misa, gumawa ng mabuti, abutin ng iba, ng ibanghelyo. Mga kapatid, kailangan natin gawin yan. Huwag po tayong papayag na mas mahalaga sa atin yung trabaho natin, yung sarili natin. Isama natin ang Diyos sa listahan natin, sa pagpaplano natin. Anong gagawin ko ngayon 2025? Nako, February 14 na ngayon, bukas 15 na. Kapatid, hindi ka sigurado kung aabot ka sa birthday mo, sa totoo lang. Ako, malayo pa birthday ko, December 3. Sigurado ba si Brad Calix nandun tayo sa birthday natin? Di ko alam yun. Di ko alam kung aabot ako doon. Pero maganda nito mga kapatid, sa totoo lang. Umabot ka man hindi sa birthday mo, basta nandun ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka kakabahan later on pag humarap ka sa Lord. Hindi ka kakabahan, hindi ka mapapahiya. Basta nasa kalooban ka ng Diyos. Nasa state of grace ka, wala ka sa mortal sin. Ito challenge ko ha, mga kapatid. Sa mga hindi pa nagpapakasal, may mga anak na po kayo. Ayusin nyo na ho yan. Of course, may problema lang dyan. Kung kasal yung lalaki, may pamilyang sarili, tas yung babae, ganun. Complicated na yan eh. Paano ka nga may kakasal sa simbahan yan? Na kung katoliko ka, ganyan ng style mo, ano nga asahan mong langit? Kasi pinasok mo mali eh. Brad Calix, anong gagawin ko? It's complicated. Ayusin mo. Huwag mo na dagdagan. Mali na nga eh, pumasok ka pa sa mali. Alam mo yan eh, na pinasok mo mali. Alam mo yan na may relasyon yung babae, may pamilya na. Alam mo, married yung lalaki. Bakit pa kayo napunta dyan? Naging komplikado tuloy. Tapos sasabihin mo, Brad Calix, wala na kami magawa kasi may anak na kami. O anong gagawin nyo? Itutuloy nyo? Komplikado na yan. Wala kayo ibang gagawin dyan kundi ititigil nyo yan eh. Mapipirwisyo kayo, pare-parehas dyan, pero ang the best dyan, hindi itutuloy. Ititigil. Nagsasama ho kayo, hindi ho kayo kasal. Tapos kayo, katoliko kayo. Huwag kayo mag-expect ng langit. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Mortal sin po yan. Mas sinong kausapin yung pare. Ang sabihin sa inyo, ayusin nyo yan. Hanggat may opportunity pa ho kayo. Ayusin nyo. Kasi pag mali ho ang pundasyon, ano nga asahan mong tatag ng pamilya naman sa dulo? Papapaya yung anak mo eh. Di ba? Marami nagtatanong sa school eh. Magtatanong sa love life nyo, ano sasagot mo? Sa mga anak mo nagtatanong. Kung hindi tama yung pundasyon nyo, wala kayong masasabing maganda. Kaya ho, kapatid, let me challenge you. Ayusin nyo na po yan. Pumasok kayo sa hindi magandang relasyon, putulin nyo na po yan. You have to change your mind. You have to repent. Huwag ka na pumunta sa pare, tapos wala ka namang plano na makipaghiwalay. Hiwalayin mo na yan. Pasamantalang
kaligayahan lang yan, kapatid eh. Hindi ka mag-enjoy dyan. Hindi ka mag-enjoy dyan habang buhay. Pag may takot ka sa Diyos, bagamat bumagsak ka sa ganyang sitwasyon, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Itigil mo yung relasyon na yan. Brad Calix, baka pwedeng sa December na lang. Ay, hindi. Hindi mo ititigil sa December yan. Anong petsa ngayon? February 14? Etong araw din na to. Magdesisyon po kayo. Hindi bukas. Kasi bukas hindi ka sigurado kung nandiyan ka pa. Gawin mo na ngayon yan. Huwag mo nang i-delay. Gawin mo na ngayon. Pagkatapos ng broadcast na to. Kausapin mo si Lord. Magkaroon ka ng public confession sa pare. Ayusin mo na yan. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Kung talagang seryoso kang Katoliko, mali ang relasyong kinakasangkutan mo ngayon. Alam mo yan eh, mali yan eh. Alam mo yan na mali. Alam mo yan na hindi dapat ituloy. Pag tinuloy mo yan, kapatid, delikado ka. Mapapahamak ang kaluluwa mo sa dulo. Huwag mong ituloy. Putulin mo na yung relasyon na yan. Ayusin mo na. Huwag matigas ang ulo mo. Huwag mong ipilit ang maling relasyon. Walang blessing si Lord dyan. Maniwala ka sa akin. Maski na anong gawin mo para sa Lord, pagtatakpan mo pa yan ang apostolate mo, pero nabubuhay ka sa kasalanan, walang blessing si Lord dyan. Huwag kang mag-expect ng langit sa dulo. Mapapahamak yung kaluluwa mo, kapatid. Kung gusto mo akong kausapin, pwede tayo mag-usap 0950-266-9596 para sa ilang mga direksyon at pananalangin, kapatid. Alright. So much for that. Mamayang gabi ho, Lord willing, magkikita tayo. 8:00 ng gabi para sa ating pinag-uusapang experiencing breakthrough. Alright. Gusto ko lang batiin si Bro Novedora. Nandito siya sa Bacolod ngayon. At kami po ay magkikita mamaya sa hapon. Bibisita po siya rito sa bahay. Baka may opportunity for us to broadcast. Broadcast kami mamaya. Probably pagitan ng 2:00, 4:00. Oo. Bibisita siya rito sa bahay. Katulad nung dati, pangalawang pagkakataon niya ito bibisita sa akin. Si Bro Novedora, for your information, sa iba na hindi po alam, siya po yung kauna-unahang pastor na naging Katoliko. 18 taon na po siyang Katoliko ngayon. At ang ginagawa niya, umiikot po siya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para magbigay ng talks sa kanyang conversion at sa ilang importanteng doktrina. At siya po ang founder din ng Association of Converted Pastors sa Roman Catholic Church Incorporated. Opo. Siya po ang founder niyan. At isa po tayo sa mga miyembro, mga kapatid niyan. Yung grupo na yan. At pagdasal natin si Bro Novedora, medyo yung schedule niya, napaka-busy po talaga. Etong February na to. Pagdasal natin kasi magkakaroon po ng 10th year anniversary ang Association of Pastors Converted to Roman Catholic Church in the Philippines Incorporated na ang ministry head nga po si Bro Novedora. Magkakaroon po sila ng Thanksgiving Mass for the Gift of Salvation sa March 4. 12:00 po yan doon sa Lumbia, Cagayan de Oro City. Doon sa Pastors Formation House. Mga kapatid, if you would like to sponsor yung pamasahe ko doon sa Cagayan de Oro, I'd like to go. Sana. Pero hindi ko alam kung makakapunta ako. Pero may desire ako. Kung sa tingin nyo dapat akong pumunta ron, mga kapatid, samahan niyo po ako, tulungan niyo ako na maka-purchase ng ticket para ho makita ko yung mga pastors din na naging Katoliko na para makakwentuhan sila. Iba kasi pagka makapunta ako doon. Alam ko na may sasabihin si Lord sa
akin pag nagpunta ako doon. Hindi lang sa ma-meet ko itong mga pastors na ito na naging Katoliko. It will be para sa akin, it will be a grand grand reunion ito para sa akin. Makita ko sila at makausap. Kaya ako po yung nagdadasal na gusto ko sana makapunta rito. Kaya i-consider po ninyo na matulungan ako sa ating magagastos dito, mga kapatid. Maraming salamat po sa tutugon. So pag-pray po natin yan, yung mga nandito po sa Negros ay patuloy po tayo makinig doon sa ating radio station na DYAF. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Ang grupo po ng Catholic Faith Defenders ay binigyan po tayo ng slot na 2. Pag Sabado alas 8 ng umaga, alas 9, ang Historia Sagrada. Pagka Sunday po ang Liwan nga Dalan. Sunday alauna hanggang alas 2 ng hapon. Si Bro Christian Paul Gaylan ang pinaka-main host nito at nandiyan yung ating Vice President Angke at ang iba pa na mga katuwang sa pag-broadcast. Mga kapatid, kung gusto nyong makabili ho ng ilang merchandise, ng Catholic merchandise, so punta kayo dyan sa FB page ng CFD, ang Catholic merchandise. I-type nyo yan sa Facebook page at makikita nyo ho dyan yung mga ibinibenta po. Ang proceeds po niyan ay pupunta ho sa logistics ho, kung saan ho kami nagpupunta. Kasi wala hong budget. Ang parokya, ang diocese sa CFD. Kanya-kanyang hugot po ito eh. Opo. Kaya kung may mga lakad kami, let's say, nung nakalipas sa Kabangkalan, nagpunta kami doon, ay kanya-kanyang kanya-kanyang pamasahe. Malaking tulong ho kapag kayo ay bumili ng ilang mga merchandise ho na available. For more information, pwede kayo tumawag sa 0992-855-0205 para sa ilang detalye. Nandun ho lahat yung gusto nyong makita, may mga mugs, etc., mga t-shirt, iba't ibang klaseng design, iba't ibang sizes mula sa extra small hanggang sa triple XL ay meron po tayo at yung mga kulay. Mga kapatid, if you would like to partner with me sa ministry po kay Brad Calix, just let me know. Maaari tayong mag-usap. At you can send yung inyong love gift dyan po sa GCash na na-post natin dyan sa ating screen. At maraming salamat po sa mga tutugon. Bahala na ho ang Lord sa inyo, mga kapatid. Wala po tayong ibang pwedeng maibalik sa inyo, malibang ipanalangin po kayo na pagpalain ng Lord ang inyong pamilya at ang inyong hanap buhay saan man kayong bahagi ng Pilipinas o kayo po ay nasa labas ng ating bansa. Alright. Bago tayo manalangin, batiin ko na rito yung mga kasama natin sa broadcast kay Gemma Gabio. Good morning, happy Valentine's Day, brother, sabi niya. Kay Ate Corazon Gagi, salamat po for joining, ate. Good morning po, bro. Have a great day, everyone. Kay Bobby Taruk, may we celebrate and live the true meaning of love, Valentine's Day, and let the love of Christ remain and live on us as true Christian and children of God. Salamat, Bobby. Kay Anan Turkey, good morning. God bless po sa buong pamilya, sa inyong work. Sino pa ba nandito? Si Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, mapagpala at maganda umaga ka, Brad Calix, at sa iyong buong pamilya at sa lahat po ngayon na nanonood, God bless. Si Sonet Senas, maganda umaga po. Good morning, Brad Calix. Si Monet Ramos, magandang umaga po. God bless sa inyong buong pamilya at sa inyong pinagkakaabalahan po ngayon. Salamat kapatid na Monet Ramos at sa inyong parish priest, God bless. Sino pa yung nandito? Si Agaton Ray Alfante, good morning bro. Regards sa buong pamilya. Kay Rapet Abelyar, salamat. Pipito Barbon, bro, salamat. Good morning Brad Calix, God bless. Kay Laida Huntilia, salamat po. Kay Benecer Pastor, good morning po brother. God bless po sa lahat. Ricky Catalunya, maganda umaga po. From Liluan. Tama ba? Oo, from Liluan. Dicky
Kabantugan, salamat. God bless sa buong pamilya. Armida Decena, good morning, Brad Calix, watching and listening from Saint Borgia Parish Church, Kawayan. Salamat po, Ate Armida. Sino pa? Junior Coronel, salamat Si Ron Cisnero, bro, ito po ay nasa Estados Unidos, sa Chicago, Illinois. Bro, salamat. Hopefully makapag-usap tayo minsan Nilo Bonita, maraming salamat po. Good morning and happy Valentine's Day to all, sabi niya. Sino pa? Si Ronald Rado Pacrin. Magandang umaga po. God bless sa buong pamilya. Ate Ia Montejo. Raydan Garcia, bro, maraming salamat. Mapagkalingang umaga po sa inyo, Brad Calix, sa Sister Apple. Happy Hearts Day sa lahat. God bless. Alben Bahan, bro, salamat sa pag-share. Good morning, bro. Happy Valentine's Day. Saint Valentine, pray for us, sabi ni Alvin. Bro, salamat Kay Alim Hunasan, good morning. Watching from Bicol, Bulan, Sorsogon. Happy Heart Day, sabi niya. Kay Samuel Hinayon Kayakay, good morning sa inyo, Brad and sis. Happy Valentine's Day. Binanggitan natin si Diki Kabantugan. Si Ramini Batang Bronze sa Saint Cyril, best quote for me. Ang sabi niya, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Saint Cyril and Saint Valentine, pray for us. Salamat, Ramini. Sino pa? Si Bro Chubby Martin nandito. Bro, salamat. God bless sa buong pamilya sa inyong negosyo. Ganun din kay Kuya Boots. God bless. Yung aking matagalan na kaibigan na si Reverend Dominador Murillo, dyan sa Asingan, Pangasinan. Pastor, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya at sa inyong mga churches na naipundar. Napakasipag ho na pastor ito. Isa ito sa mga kinakabiliban ko na pastor. No, ako'y pastor pa. Etong si Pastor Dominador Murillo dyan sa Pangasinan. Seryosong pastor ito sa gawain. Selected lang ho yung mga pastor na sinasamahan ni Brad Calix at pinaniniwalaan. At isa itong pastor na ito na totoong tao talaga ito. Pastor Dominador Murillo, salamat I hope makapag-usap tayo minsan. Si Sabior Gabriel, magandang umaga. Morning, Brad, sabi niya. God bless. Si Yerno Tarte, salamat, bro. God bless sa pamilya. Si Apple, siyempre. Dito pa si Apple. Si Junior Coronel. Ayan. At yung mga iba pa. Okay. Mga kapatid, God bless Tayo po ay bago tayo manalangin, mga kapatid, supportan niyo si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Please subscribe. Paki-share po ito sa mga tropa natin na mga Katoliko nationwide. Ipagdasal po natin na itong broadcast na ito gamitin ng Panginoon Diyos para patatagin ng mga Katoliko sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Yung ating panalangin, mga kapatid, i-honor nawa ng Panginoon Diyos because ang akin talagang pinaka-prayer that the Lord would use me bilang permanent deacon later on sa simbahang Katoliko to become a permanent deacon. Yun ang desire ng puso ko. Kaya itong mga trainings na ito na pinapadaan ng Lord sa akin ay magamit ito ng Lord in preparation doon sa desire ng puso ko to become permanent deacon later on ng Catholic Church. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid for praying for me at sa aking pamilya. Tayo manalangin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umaga ito. Salamat sa inyong salita. Salamat sa paalala ni Pablo dyan sa 1 Corinthians 13. Nakakalungkot lang sapagkat nasisira taon-taon ang imahe ng tunay na pagmamahal. Pero hindi pa rin kami nag-give up na kaming mga Katoliko na may takot sa Diyos ay ituturo sa aming mga anak yung tamang konsepto ng pagmamahal. Ipapakita namin ng mga adults yung tamang pagmamahal.
Dapat makita ito una sa lahat sa pamilya. Mahirap namin tong i-extend sa community malibang maayos yung aming pamilya. Kaya po kami nagdadasal na kahabagan nyo kami na maging maayos ang aming pamilya. Lord, pinagdadasal ko ang mga kabataang may involved sa illicit relationship, even yung mga married couples, mga young professionals sa araw na ito na susubukan sa maling paraan ng pagmamahal. Napakarami nila na may involve mga babaeng masusuong sa hindi magandang sitwasyon sa araw na ito. Panginoon, nagdadasal po kami na maisip ng mga kababaihan at mga kalalakihan na ito na masama po na subukan ang pag-ibig sa maling paraan. Nagdadasal po kami na patuloy naming bantayan ang aming pamilya, ang aming mga anak. I-guide sila sa tamang landas. Lord, praying kami sa aming Santo Papa kay Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan sa oras na ito. Sa inyong pag-iingat sa kanyang mga travel, nagdarasal po kami ng inyong patuloy na wisdom sa lahat ng kardinal sa Vatican, sa Roma. Ingatan niyo po sila. Sa lahat ng mga archbishop, bishops, at mga kaparian, lalo na sa Pilipinas. Hihiling ko po ang inyong patnubay sa lahat ng mga bishop sa Pilipinas at sa mga kaparian na magawa po nila yung pinapagawa nyo sa kanila. Na huwag silang mai-involve sa mga bagay-bagay na magpapahina ng pananampalataya ng mga Katoliko. Lalo na yung mga exorcist namin na pare na nagdo-double time ang kalaban, sila'y pabagsakin sa kanilang pananampalataya. Praying for them sa mga exorcist na pare na patuloy mo silang bigyan ng inyong double grace and double anointing. Na ang banal na Espiritu ang patuloy na gagalaw, kikilos sa kanilang mga buhay. Magiging maingat sila sa pamumuhay araw-araw. Pinagdadasal namin ang lahat ng mga OFW sa oras na ito. Ingatan nyo sila lalo na doon sa gitnang silangan. Yung mga mai-involve sa mga illegal na relasyon, sana magdesisyon sila na patuloy na ang relasyong ito na hindi maganda, tatamaan ng kanilang pamilya sa Pilipinas, mawawasak ang pamilya. Pinagdadasal ko po ang patuloy niyong pag-iingat sa bansa namin na medyo shaky ang leadership sa kabuuan ng aming Pangulo. Nalalapit na naman ang halalan sa Mayo. Dadasal po kami na sana maging maingat kami sa mga iboboto namin at hindi kami masangkot sa anumang korupsyon. Dadasal po kami ng inyong patuloy na pag-iingat sa lahat ng mga layman, lalo na yung mga nai-involve sa iba't ibang ministeryo sa loob ng simbahan. Napakaraming religious orders sa Catholic Church. At kami nagdadasal ho na sana hindi sila mai-involve sa mga bagay na ikakapahamak ng pangalan ng Panginoon Diyos. Lord, nagdadasal kami sa inyong pagkilos sa maghapong ito, samahan nyo kami. Sa lahat po na may mga karamdaman, yung mga nagdadialysis, yung mga kasulukuyang inooperahan sa iba't ibang ospital, maging pribado man yan at maging public na ospital. Gabayan nyo po yung mga surgeon na hindi sila magkamali sa procedure na gagawin po nila. Sa lahat na may mga cancer, including yung aking may bahay, kahabagan nyo po siya. We just pray for your miracle. Kay Ronaldin, kay Winnie Angel, na ilan sa mga kaibigan ko na nakikimo sa araw na ito. Nakakailang gawa na sa chemo. Makarecover sila sa inyong kalooban.
Lord, maraming salamat sa mga kasama ko ngayon sa broadcast na nandito, na naglaan ng kanilang panahon. Kami nagdadasal po na magamit nyo itong broadcast na ito na magbigay ng encouragement sa bawat isa at mas maging malalim pang aming relasyon kay Kristo. Seryosohin namin ang aming buhay pananampalataya. I-guide namin yung aming pamilya sa tamang daan at sa nag-iisang daan kay Kristo. At pinagdadasal po namin na anuman na mangyari, kami ay mananatiling tapat kay Jesus. Sa tulong at patnubay ni Mama Mary, kami ho'y lumalapit. Kahabagan nyo kami. Ipanalangin nyo rin kami. Saint Valentine, Saint Cyril, panalangin nyo kami. At maraming salamat po sa inyong gagawin sa maghapong ito. Patubayan nyo po kami. Praying also kami kay Bro Noe Dora sa pag-stay niya sa Bacolod sa ilang araw at sa kanyang pagbisita rito sa hapon sa bahay. At salamat po sa kanyang presensya na ipapanalangin niya si Mrs. sa kanyang karamdaman. And looking forward kami, Lord, sa mas mabungang ugnayan namin ni Bro Noe at sa iba pang mga converted pastors sa Catholic Church. Samahan niyo kami na magawa namin yung pinapagawa niyo sa amin, Panginoon. Just want to thank you and we bless your name, Father God. Lahat ng ito ay pinagdadasal namin sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Pakishare po yung ating videos. At sana nga ho ay patuloy kayong magdasal para sa magandang kalusugan po ni Brad Calix. Marami na ho tayong nararamdaman Opo. Kaya ho, sa mga kapatiran na nagjo-join sa atin, na nagjo-journey sa atin, pananampalataya, maraming salamat po sa inyo. Pag-pray nyo si Bro Noe Dora mamaya sa aming pagtatagpo, and probably we will have a short broadcast mamaya pag nandito na siya sa hapon. Maraming salamat po mga kapatid. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Happy Valentine's Day po sa lahat ng mga couples sa buong Pilipinas. Samanawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. Ingat po kayo and bye for now.